Kasama natin ngayon si R.R. Tobise. Ngayon ay isang full-time journalist. Pero dati ay naging kasali rin siya dito sa National Schools Press Conference. Dati NSSPC pa, di ba? Pang high school lang kasi. R.R., hello! Anong year ka napasok sa NSPC? Ako po ay nakapag-NSPC sa Butuan noong 2012. Radio, broad, pati po editorial. Wow. Tapos, copy reading po the next year, tapos radio din, Filipino, sa the following year, 2012, sa Palawan naman po. Oo. Actually, we have been wondering kung meron bang mga sumali sa NSPC na nagiging journalist talaga. At ikaw yun, isang alumnus ng NSPC, ngayon journalist. Talagang after high school, you went into mass communication. Living proof po, no? Oo. Parang, siguro po dahil malaki po talaga yung factor ng NSPC na naka-influence po talaga siya sa pagpili ko ng course nung college, nung nag-a-apply na po ako ng college sa mga university, and then nakapasok na po ako sa UP. Talagang journalism po talaga yung pinili ko, although lumipat po ako sa Bicol University para tapusin. Pero ayun, hanggang ngayon po patuloy po yung effect nung influence nung NSPC sa akin, kasi hanggang ngayon journalism pa rin po yung pinupursue ko sa master's degree ko. So ngayon po master's degree, Master of Science, MSJ, in journalism sa Northwestern University, Medill School of Journalism sa Chicago, Illinois. Oh, wow! Pero ngayon, nagtatrabaho ka na talaga sa media. Yes po, nagtatrabaho po ako ngayon as independent po ako ngayon. Independent journalist po ako ngayon for ZNZ. And then, isa rin po akong TV reporter for One News and One PH. Okay. So, how do you find working in the real world sa media? Compared doon sa ikaw ay campus journalist. Malaki po yung difference, kasi po although on surface parang parehas lang, pero marami po akong pinagdaanan, kasi 9-10 years na po ako ngayon sa media, and sobrang laki po ng difference nung school, nung campus journalism and then real world journalism. Kasi syempre sa campus journalism, limited ka ng ito lang yung mga pwede mong i-cover, ito lang yung mga kaya mong gawin. May limitations po, and then may resources nandun na rin po, and then dahil bata ka, medyo idealist, nandun pa yung idealism mo bilang journalist, campus journalist. Pero sa real world, ibang-iba na po, kasi sa pagdating na sa real world, nandun na yung harsh realities. Nandun na po, bound ka na rin by real life problems. So mas marami ka nang pwedeng ibalita, pero mas marami din yung rules and regulations na kung ano yung mga hindi mo dapat ibalita. Ganun. Yun po yung mga siguro on top of my head na mga pinagkaiba. Oo, pero ngayon na nag-judge ka for radio English dito sa DepEd, do you think relevant pa rin ang radio broadcasting sa kasalukuyang media natin when people are more involved in social media? I think, ma'am, now more than ever, relevant pa rin yung radio broadcasting, yung campus journalism, yung NSPC as a whole, kasi dito po natin makikita yung trajectory, and then dito natin makikita ano ba yung future ng journalism sa kamay ng future generations. Kasi ito po yung mga Pilipino, yung mga kabataang Pilipino, sa kanila po nakasalalay yung hinaharap yung ng malayang pamamahayag. And kapag kumbaga kailangan po nating i-maintain, or then kailangan po natin paigtingin yung campus journalism, kasi kapag hindi po natin to in-improve pa, and then hindi natin to, kumbaga sana hindi po matanggal yung prinsipyo natin sa campus journalism, kasi nagtatranslate po talaga ito, and then nagtatranslate po ito sa real world journalism, and ngayon sa radio broadcasting patuloy pong nag-e-evolve po lahat ng category, and then nag-e-evolve din po yung real world.
And yun naman po yung maganda sa NSPC kasi nag-a-adapt at nag-a-adapt siya lagi gaya ng sa totoong buhay. True. Thank you, RR, and good luck! Salamat po. Bye-bye po.